Alam niyo mga minamahal, sa panahon ngayon ang masasabi ko na lang talaga, pakapalan ng muka ang labanan. Tingnan niyo 'tong ginawa ni VP Sara Duterte. So ngayon, in-honors niya, binigyan niya ng pagbati itong ating mga Filipino teacher dito nga po sa National Teachers Month. So sa madaling sabi, nagbigay siya pugay sa mga guro, 'di ba, na naglilingkod dito sa ating mga estudyante para matuto, 'di ba, para pagdating ng panahon, abay maging edukado at makatulong sa ating ekonomiya. So ngayon, sabi ni VP Sara Duterte, nanggagaling sa mga guro ang pundasyon ng kaalaman ng mga kabataan at bahagi kayo sa paghubog ng kritikal na pag-iisip. So mahalaga ito sa panahon ng fake news. Ito na naman. Ito yung problema kay Sara Duterte eh. Ang hilig magparinig. Bakit hindi niya nalang diretsahin? Ito ayaw ni VP Sara ng fake news. Pero siya mismo ay gumagawa ng fake news. O katulad ng kay Castro, magpinsan daw si Franz Castro at itong si Attorney Claire Castro. Ayaw mo ng fake news, pero ikaw mismo, gumagawa ka ng fake news. So, paano ka, 'di ba, mabibigyan ng simpatya ng mamamayang Pilipino kung yung mga salita mo ay kumukontradict din sa mga sinasabi mo? 'Di ba? Malaga ito sa panahon ng fake news, misinformation, disinformation, at iba pang media sa social media content na naglalayong manipulahin ang katotohanan at tama. Really, VP Sara Duterte, coming from your mouth? And beside, nung naging Department of Education Secretary ka, meron ka bang will na baguhin ang sistema ng DepEd? Like parang, wow, nanggaling pa mismo yung pagbati na yun sa taong nag-demand ng malaking allowance pero hindi naman tinaasan ng sweldo ng mga guro. Pansinin ninyo, umangat ba yung sweldo ng ating mga kaguruan, ng ating mga teachers? Wala. Baon sa utang, 'di ba? Puro loans. Tapos ang hirap pa ng ginagawa nilang trabaho. Nung naging Department of Education Secretary ka, mas magiging proud pa sana kami kung babatiin mo sila ngayon kung meron kang naiwang magandang legasiya. Kaso wala kaming nakita. 'Di ba may nakita ba kayo? Puro iniwan palpak. Go students, PISA, laging pina-flag ng COA, 'di ba? Sa mga report na kung saan napunta ba yung pera ng bayan. So, yan ba yung legasiyang iniwan mo sa ating mga teacher? Ang pasakit? Binigyan mo man sila ng vacation, pero ganun pa din naman na yung kanilang trabaho, Hindi ba dapat sana yung teacher, total sinabi mo pundasyon, di ba dapat sana mas pinapatibay mo? Kaso bakit yung teacher noon sa panahon mo, mas lalong pinapahirapan ninyo? Hindi man lang nagkaroon ng improvement itong ating mga guro. Unang-una, imbes na magturo sa paaralan, di ba? Magturo sa mga kabataan, binigyan ninyo ng sandamakmak na paperworks. 'Di ba? May mga teacher na hindi mo inilagay sa kanilang mga specified, 'di ba? Sa mga subject na mas bihasa sila. May times pa nga noon, nag-aaral ako. Ito ano ko lang to kasi nangyayari talaga to kahit sa panahon ni VP Sara Duterte. Nung nag-aaral ako before, mayroong teacher na kay galing-galing sa English. Yan. And then eventually, bigla siyang nilipat sa math. Ngayon, ano yung nangyari? Nagtuturuan. Paano nagtuturuan? Ini-mini-mini mo ang teacher at ang estudyante. Bakit? Kasi ano bang alam ng English teacher sa math? Hindi niya naman yan kurso na tinake. 'Di ba? And yung ganyang sistema nag-i-exist din sa panahon ni VP Sara Duterte. May mga teacher na magagaling sa ganitong subject pero inilagay dito. 'Di ba? Para kang nagpa-singing contest tapos yung mga judges is mga dancerists. 'Di ba mga dancer? Parang ganun yung nangyari. Nakakaloka. Kaya nga, ang kapal naman ng mukha ni VP Sara Duterte na batiin ng mga guro na in the first place siya yung humirit ng dagdag na budget increase tapos dininay naman ang wage increase sa mga kaguruan. Nag-iisip ka ba? Tulad nito, tingnan ninyo buti na lang, napalitan na ang Secretary ng Department of Education, si Angara. Recently, di ba, kinasuhan niya
yung 7 eskwelahan na sangkot dito sa maanomalyang ghost students. Alam niyo lagi na lang may ghost sa panahon nila, no? Ghost employee, 'di ba? Yung ghost beneficiaries, tapos ghost students. Lahat na lang ata sa panahon nila nalagay. Ghost project, 'di ba? Ghost employee sa panahon din nila 'yan, oh, nung siya ay nandiyan sa Davao. Oh, ghost students nung siya ay sekretary ng DepEd. Ghost project sa panahon ng kanyang ama. 'Di ba nakakaloka? Kaya minsan nakakapikon eh, yung babatiin mo ang mga kaguruan na para bang walang ginawang katarantaduhan. Babatiin mo na parang wala ka man lang, 'di ba, naalalang ginawang mali sa kanila. Walang mga pasakit na nangyari. 'Di ba? Tapos ngayon gagamitin mo pa yung mga guro para magpatama sa kung sino man yung gusto mong patamaan. Kung sa Attorney Claire Castro man or kung sino pa man sa pamahalaang gobyerno. Meron ka pa bang hiya? Nagtatanong lang. Meron ka pa bang hiya? To the point na kinakahiya mo yung ginagawa mong mali. Nahihiya ka ba? Well, kung sa bagay, kung tatanungin natin, mukhang hindi. 'Di ba? Sa kanyang ginagawa, kilos niya pa lang. Oh, nagrarally sa ibang bansa, nakakahiya na yung ginagawa ng ating VP. Pero hindi niya kinakahiya, proud to be pa siya. Kating ko, kasi sumasakit yung ulo ko dito sa sa ating vice presidente, nakakaloka. Nakakapikon lang talaga. 'Di ba? Sino ba naman hindi mapipikon sa ganong klaseng sistema na parang kala mo walang ginawa? Oy, by the way pala mga minamahal, papunta kami ng Thailand. So, sa mga nandyan sa Thailand, kapag meron kayong time, kita-kita tayo, meet and greet. Kasama natin si, tawag dito, sila Sir Mike, yan, sila Takeru, yan, kasama natin sila. So, kita-kita tayo sa Thailand. Di ko alam kung sino pang ibang mga kasama. Basta ako, nandun ako. September 9, yan, kita-kita tayo mga minamahal. Alright? Anyway, may maniniwala pa ba sa ating Vice Presidente? I think wala na. Bahala na kayo kung maniwala kayo sa kanya. Bahala na kayo kung magpabudol kayo sa kanya. But anyway, yun lamang po mga minamahal. It's me again, yes, Alicia Ninyo. At nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Pahingi lang po ako ng comments, yan, likes, and share also mga minamahal para yung channel natin mas lalong lumalago. Ewan ko ba, patanghina ng ano natin ngayon, ng views natin ngayon. Eh, kailangan natin mapalawak ang ating engagement para madaming mga Pilipino ang natututo at nagkakaroon tayo ng isang boses. So, i-like nyo to, i-share nyo yung ating video sa inyong mga kaibigan, friends, 'di ba? Para napapanood nila yung mga recent na balita. Alright? So, yun lamang. Ako yung magpapaalam na at ingat mga kababayan.